Based on my experience, hindi ko akalain na MPV ito. Hindi siya sobrang premium. Pero, napansin nyo ba na parami na ng parami yung mga electric SUVs na lumalabas sa Philippine market? Pero, kokonti lang yung mga lumalabas ng tulad ng MPV na malapit sa puso ng mga Pinoy. Kasi ginagamit ito pang negosyo and of course, ito na rin yung ginagamit na pang pamilya. Pero, parang dito sa Philippine market, parang dalawa pa lang yata yung naiisip ko na MPV segment. So, again, kung meron kayong ibang naiisip dyan, i-comment down below. So, ngayon, eto, bagong-bago lang. The VinFast MPV7 na, you know naman, galing Vietnam at nanggaling tayo ng Vietnam, nakita natin na ito yung pinakamarami kong nakita sa kalsada ng Vietnam. But again, sa Pinoy taste kaya, pasok kaya ito? So ano kaya yung mga kayang i-offer pa itong VinFast MPV7? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. So I'm Mart and you're watching EV Channel PH. Tara, pag-usapan na natin itong electric vehicle na ito. So, ka-EV, dito pa lang sa harap. Yan, pansin mo na agad na kakaiba yung datingan nito. Ang lakas ng tindig niya, di ba? Parang SUV. Then, of course, etong kanyang DRLs na lining dito. Ito yung kanyang signature lighting ng VinFast. Then, logo ng VinFast at sa baba, yung grill niya. Yan, medyo ordinary lang dito. But again, alam mo na full EV yung design nito. So, of course, meron siyang body lines dito. So, dito naman sa baba, kita mo yung LED headlight na usong-uso na ngayon na nandito sa baba. Kung hinahanap nyo kung nasaan yung kanyang turn signal, nandito. Napapalitan siya ng yellow kapag naka-turn signal ka. So, dito tayo sa side. Unang-una mong mapapansin dito, yung kanyang mahabang wheelbase na napakaganda. No? Kasi alam mong spacious sa loob, pero mamaya pag-usapan natin yan. Meron tayong art cladding dito, may alloy wheels na 19 inches, laki no? Then meron tayong integrated turn signal, so na-fold itong side mirror at of course yung mirror niya na-adjust din. Pansin ko, meron siyang provision for camera dito, so it means pwede siyang mag 360 camera kung magpapalagay ka. Ito, ang ano lang niya, yung camera lang niya yung nasa reverse. Pagdating naman dito sa likod, tara. So, napansin nyo, dito sa likod, napakasimple lang. Pero, alam niyo yun, ang lakas ng dating niya. Kasi, dahil dito sa signature lighting ng VinFast. So, may logo ng VinFast ulit. Then, VF MPV7. Mali pala yung intro ko, no? Sorry. Anyway, ayan, VF MPV7. So, meron spoiler dito, may brake light dito, at ang ganda ng kanyang dolphin antenna niya. So, bumagay sa kulay. So, sa baba, meron tayong mga sensors dito. So, again, pag-usapan natin sa loob. So, manual pa yung ating tailgate. So, malit lang yung space niya. Pero, enough na sa mga malilit na bags natin. So, kasya natin naman dito. But, kung gusto mo ng space naman, pwede nating itulak ito. Ayan, 50 by 50. Okay? Kita nyo, more space na para sa ating cargo space dito sa likod. So, ka-EV, ito nga pala yung key fob niya. So, may V dito sa likod. And, of course, yan, lock, unlock, tsaka yung kanyang trunk sa likod. So, ang maganda rito, pagpasok mo pa lang, bukas na yung EV mo. At kapag, ito, inapakan mo na yung brake niya, ayan, ready na siya at bubukas na rin yung kanyang aircon. So, ganun siya ka high-tech na. So, kita natin yung monitor niya rito. So, meron tayong Android Auto rito. Pero sa brochure, nung binasa ko, meron siyang Apple CarPlay. Baka hindi pa lang naka-install ito. Kasi bagong-bago lang to eh. Kinuha ko na agad doon sa dealership. Anyway, yan.
Ang isa pa, yan, sa aircon natin, meron siyang auto climate control. Dito yung controls para i-unlock at lock na rin yung ating mga doors. So dito na rin sa screen makikita kung paano i-adjust yung kanyang mga side mirror. Ito yung camera niya sa likod. To be honest, hindi siya ganun ka high-tech yung feel nito pagdating sa mga EV na dumarating. But again, nandito naman, kung mga details lang naman ang pag-uusapan natin, maganda rin naman siya. Ayan, detailed din naman. At wala tayong cluster panel dito. So, eto lang na floating infotainment screen lang meron tayo na touchscreen na. So, nandito na rin yung controls ng aircon natin. At kung mapapansin nyo, wala masyadong mga buttons na makikita dito. So, minimalist yung styling. Meron lang tayo dito, yan, controls ng windows natin. Ayan. Yan, one touch down. Tingnan natin. One touch up. Naka-leather lahat dito, ka-EV. Yan, pero meron siyang malambot na leather dito para sa sikon natin. Sa side, etong kulay brown. And even here, malambot. So, yung seats natin, ayan, very comfortable din. Naka-leather seats. So, ang dami niyang butas. At least kahit pa paano, yan, nakakahinga yung likuran natin. Okay, maganda yung leather seat at yung combination niya na dark gray and brown. Ganda. Pagdating naman dito, meron tayong mga aircons. Ito yung aircons niya. Meron silver lining. And, okay, cellphone holder. Dual cup holder. At lagayan din ito ng cellphone, di ba? Then, yan. Ang dami niya. Very useful yung kanyang Sentry console. Ang dami mong pwedeng ilagay. Then, ang lalim sa EV ng kanyang armrest compartment. Dito sa ilalim, ang laki ng lagayan ng bag niya. Diba? Kahit malaking bag natin. Then, may USB charging outlet doon. Type C and of course, ayan, Type A na rin. At connector na rin ito for Android Auto. Dahil nga wala tayong cluster panel, ulitin ko lang, nandito na rin yung mga details na kailangan mo. So, pinag-isa na lang. So, dito sa side na to, ito yung, nandiyan yung speedometer, kung nakapark ka, anong speed mo, battery level, ilang kilometers pa, etc. Yan. Yan yung mga makikita natin dyan. Okay. Wala siyang mirror at wala rin siyang mirror. Meron tayo ditong reading lamp. So, manual dimming sa ating rear mirror. So, may airbags dito at may airbags doon. So, pagdating sa manibela niya, ayan, sakto lang. Standard na manibela. Dito, may cruise control tayo. Dito, pwede nating iset yung cruise control. And, of course, ito, dito naman yung media playback niya. Di ba? Nagkapalit. Hinahanap ko yung nasa gear shifter niya, nandito pala. So, ako, mas okay dito. Kasi, hindi mo na kailangang ibaba. Dito lang, di ba? So, reverse, neutral, and drive, then park. So, wala tayong push button dito. So, pagpasok mo pa lang, sinabi ko na kanina, pagbaba mo, pag-lock mo, mamamatay na siyang kusa. Ganun lang siya kasimple. So, upo tayo dun sa likod. Ka-EV, maluwag naman dito sa second row, kahit pa paano. Pero parang, yung upuan niya, medyo committed lang, pero maluwag. Medyo nakapapasok lang siya ng konti, kung napapansin nyo dyan. So, meron tayong tatlong headrest. Adjustable. Then, meron tayong pocket dito. Dual aircon vent. Ayan. So, hindi tayo mag-aagawan dyan. At meron tayong Type C and Type A na charging outlet. Sa side, may speaker. Katulad nung nasa harap, may speaker din doon. Actually, naka-manual adjustable pa yung ating mga seats dito sa driver at co-driver. So, meron tayong reading lamp dito. Hawakan, na napaka-importante. Yung iba kasi walang hawakan. At doon naman tayo sa likod. So, kita nyo, ang luwag dito. So, 5'6" ako, ka-EV. Medyo chubby. But, again, isa to sa mga 7-seater na naupuan ko na maluwag talaga. So, promise, napakaluwag dito. So, kung
laging may sakay kayo sa likod, again, hindi siya magmumukhang sabit dito. Kasi nga, bukod sa maluwag siya, meron tayong handle, meron tayong cup holder dito, and meron tayong aircon vent. Di ba? Tapos, ikaw pa yung may controls kasi meron tayong aircon controls dito na buttons. Pwede mong patayin at buksan. So, again, kung nakaupo ka dito sa likod, hindi ka mukhang sabit. So, sa performance naman, ano kaya ang laman ng malaking hood niya? Laki, no? Anyway, naka-permanent magnet synchronous motor ito na may output of 201 horsepower at 310 newton meters of torque. So, kita ko dito na naka-front wheel drive yung setup nito. Isa sa mga mahalagang tanong ng mga bumibili ng EV, ano yung charging port niya? So, based sa DOE, ang CCS2 and Type 2 yung kanilang inaprubahan. But again, marami na rin kasing mga GBT na gumagamit bago pa nila aprubahan yon. Anyway, ibang istorya yon. Ito, naka Type 2 and CCS2 na. So, pwede kang mag-charge sa mga charging station kasi mostly ganun nga yung nakikita natin. Pero may mga GBT na rin na mga charging station. So, yung iba nga, dual eh. Anyway, yung range nito, 450 kilometers. So, enough na yan for daily operation ng negosyo mo, family trips, or daily commutes, panghatid sundo, di ba? Hindi ka na masyadong maghahanap ng charging station sa labas. Kasi nga, 450 kilometers, enough na yon. So, again, isa sa mga napansin ko habang dinadrive ko to, ng kunat ng battery nito. So, ano yung range niya na nakadeclare doon? Yun talaga yun. Ang maganda dito, habang charge mo, 8 to 9 hours lang yung charging time sa 7 kilowatt. So, pagdating naman sa DC, na-try ko, 30 minutes from 10% to 70%. Based on my experience, hindi ko akalain na MPV ito. Para ang naka-SUV kasi ang lambot ng kanyang shock. Actually, hindi siya malambot. Tamang timpla ng suspension, yun yung pinaka-the best na term doon. Kasi hindi siya malambot, hindi rin siya matagtag. So, even sa mga rough road, and even road dito, kung saan ako nagsushoot, ang dami. Pero hindi siya masyadong, alam mo yun, yung pakiramdam na masakit sa katawan. Yung normal and sports modes, good. Also, the eco, kung nagtitipid ka, mas better din yon. So, may regen. So, natutuwa din naman ako. So, yung mga, ang dami niyang mga, mga safety features din eh. Yan. Of course, may trip meter. Siyempre, meron tayong cruise control dito. Kulang lang dito, 360 camera. Pero may abang naman doon. May provision kung baka lagyan din soon yung ibang mga MPV7. So, baka may higher variant pa dito. So, for me, MPV7, napatunayan naman niya sa akin, para sa akin lang, yung purpose niya. Pwedeng pang pamilya, pwedeng pang negosyo. That's all. Yun lang. Pwede nyo i-test drive to. Para yung experience ko, pwede nyo rin ma-experience. So, yun lang. So, this is the VinFast VF MPV7. So, again, it's a practical at very promising na electric MPV na nandito na sa Pilipinas. Hindi siya sobrang premium, pero kaya niyang ibigay yung tunay na purpose bilang electric MPV. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang pamilya. So, eto na ang presyo. Ang exciting part ng video natin. So, ang presyo nito kapag naka-battery subscription at meron kang monthly na babayaran at hindi sa'yo ang battery, nililinaw ko lang. Ang presyo nito is 1.238 million pesos. At kung gusto mo naman na sa'yo na yung battery, ang presyo nito is 1.518 million pesos. So, again, kung tiwala ka naman sa battery ni VinFast, why not, diba? Meron nga silang warranty na napakahaba. Anyway, ayan,
This is the VinFast VF MPV7 na very practical. Yan, pwedeng pang negosyo, inuulit-ulit ko. Pwedeng pang pamilya. So kung bibili ka, pipiliin mo ba yung naka-battery subscription ka? Or yung fully owned na yung battery? So i-comment mo naman yan sa baba. So again, salamat sa VinFast Purview sa pagpapahiram nitong electric vehicle nito para magawa natin ng review. Thank you. At kung gusto nyo makita in person itong electric vehicle na to, bisitahin nyo lang ang VinFast Purview at i-test drive nyo na rin. So again, ang sarap i-drive nito. Napakaganda ng kanyang suspension. Well, this is Mart and you're watching EV Channel PH. Stay charged and drive this electric.